Isang pinagpalang gabi po sa inyo mga kapwa ko Pilipino, brother and sister. Ako muna po ay magpapakilala. Ako po si Brother Rocky Ortiz, isang ordinaryong tao, isang mamamayang Pilipino, isang, sabihin na natin, isang lingkod ng Diyos, nandigaw ng landas, nawalan ng asawa, nawalan ng ano pa man. Hindi ako napagtrabaho dahil sa nangyari sa panahon ito sa Pilipinas. Mga kapatid, kapwa ko Pilipino, ako po'y humihingi ng inyong konting oras para manalangin. Hindi ko po alam kung bakit ko po ito ginawa. Ito po'y isang panaginip lamang na nangyari po sa akin, na pinakita sa akin ng Panginoon. Manalangin ka para sa lahat. Hingin mo ang kapayapaan ng kalooban ng sino man. Ang sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita na lagi ko pong binabanggit sa mga kasama ko sa trabaho, sa buhay, kasama ko sa lahat. Hindi ko po alam kung bakit ko po ito nagawa ngayon. Hindi po to nagpasikat man lang ako. Hindi ko po hangarin yung sumikat. Gusto ko lang pong ipaalam sa lahat ng Pilipino, ng mamamayang Pilipino, kapwa ko Pilipino, lahat po tayo magkaisa sa panalangin upang sa kailigtasan ng lahat, especially ng mga frontliner na nakikibaka araw-araw, upang iadya tayo sa sakit na COVID-19. Itong sakit na to, dito po malalaman ng kapit natin sa Panginoon. Ako po hindi rin po ako isang matuwid, hindi po ako matino, hindi po ako banal. Ba't ginawa ko po to? Ayon dun sa kagustuhan ng Panginoon. Manalangin po ako. Ako po, aminado naman po ako, may kasalanan ko po. Marami po ako nagawang kasalanan, panghusga. Pero nararanasan ko rin po akong husgahan din ako ng mga Pilipino, ng kapwa ko. Pero kailangan ko pong lumahaban sa buhay na ito, na kailangan ko ipagsangga yung panalangin na gusto ng Panginoon. Hindi po ako nagpapasikat. Ako po humihingi sa inyo ng kaunting tulong. Manalangin po tayo lahat, magsama-sama po tayo. Ito po yung oras, panahon na magnilay, na tumawag sa Kanya. Kasi ako po, pag nilayan ko yung mga kasalanan ko, ang dapas, nang sinungaling ko sa asawa ko hanggang sa nagkasakit. Pero hindi ko siya iniwan. Pero namatay, iniwan niya ako. Ang tanong ko sa Diyos, bakit ganun? Wala akong ginawang masama sa tao, kundi tumulong. Isusubo na lang, pero hindi ko magawang hindi tulungan na nakikita ko nahihirapan ng kapwa ko Pilipino. Hindi po ako nagpapasikat. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ito ay isang tawag ng Panginoon sa akin. Gumawa ako ng video, gumawa ako ng panalangin para sa lahat, sa Pilipinas, sa buong mundo, sa kakiligtas. Ito po ay isang tawag, isang calling sa taong higit kumulang nag-asala sa buhay niya, pero binago siya dahil sa pagninilay niya, na pag-isip-isip niya yung mga kasalanan niya, yung mga kasalanan na nagdaan. Ako po, hindi po ako matino. Aminado po akong nagkakasala ako. Yung sa salita niya, kung ikaw wala kang kasalanan, ikaw ang unang bumato sa akin. Bakit nasabi po ito? Kasi sa tagal po, nagtingkod ako, nawala ako, nag-backslide ako sa isang gawain ng Panginoon, sa isang ubasan. Pero ngayon, napagtanto ko sa quarantine na nangyari sa bansa natin. Sa akin po, pinakita ng Diyos kung gaano siya kabuti. Wala akong kinita, wala akong trabaho, pero pinapakain niya ako. Kasi mahal tayo ng Diyos. Ako po, humihiling po ako sa inyo na ang panalangin po,
hindi po natin magawa. Hindi man natin magawa sa araw-araw. Sa pag-gising, sa pagtulog, kahit sa pagkain na lang po, manalangin tayo. Sa bigay ng Diyos na biyaya sa atin ang buhay. Maswerte tayo, nangungihinga tayo, binibigyan tayo ng malakas na pangangatawan. Paano yung iba? Nawalan ng buhay dahil sa sakit na yan. Hindi po ako nagmamagaling, hindi po nag-aano. May babasahin po ako sa inyo, verse, Bible, para po maintindihan yung sinasabi ko. Hindi po ako nagmamagaling, ulitin ko lang po, makasalanan po akong tao. Calling ko lang po yung lang para, especially po para sa mga frontliner, para po sa kagalingan ng mga tinamaan. Hindi ko po kayang tumingin, hindi ko po kayang mabagpag sa walang bahala, kasi gusto ko makatulong kahit sa panalangin lang. Hindi po ako nagmamagaling, hindi po ako matuwid, nagkakasala rin po ako. Ulitin ko po, ako po ay hinadya ng Panginoon. Hindi po sa isang panaginip sinabi niya sa akin, gumawa ka ng panalangin, mag-video ka. Kung tutusin, kaya ko namang hindihan pero naisip ko, ba't ko tatanggihan ng Panginoon? Panginoon na nagsabi sa'yo. Ang calling, hindi basta-basta dumarating sa tao. Depende po. Sa ngayon, babasahin ko po sa inyo ang isang talata sa Bible. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 13. Ito po ang nakasaad, mga kapwa ko Pilipino. Ang pag-ibig. Makapagsalita ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel. Kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw o pumupompiang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga kung saan akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat makakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiingitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magsampa ang pag-uugali, magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pagganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahang nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating na ganap, maglalaho na ang di ganap. Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita ng nag-iisip at nangangatwiran tulad ng bata. Ngayon ako'y mayroong ng sapat na gulang. Iniwanan ko na
ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin, subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na nalulubos ang kaalaman ito. Tulad ng lubos na pagkakakilala niya sa akin, samantalang nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ito po ay salita ng Diyos. Salamat. Mga kapwa ko Pilipino, ang binasa ko po ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Kaya mo magsalita ng English, ng Tagalog, ng kung ano-ano, pero ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Bagamat ito'y hindi natin hawak, hindi natin pag-iisip, pero sa nabasa ko po, i-share ko lang po ang buhay. Ang buhay po, pagpuno ka ng pag-ibig, hindi mo kayang iwan ang taong nangangailangan. Tulad po ng mga Good Samaritan, ng mga mabubuting loob. Sample na lang po sa mga mayayaman. Hindi ko po nilalahat. Bagamat artista sila, dapat hindi sila ganito, pero sila tumutulong kasi bukal sa loob nila. Ang pagtulong po ay pag-ibig mula sa atin na galing sa Diyos. Kasi ang pag-ibig ng Diyos hindi po nagmamali. Hindi namimili kung sino lang ang iibigin. Ayon sa kasulatan niya, ikaw ba iibigin mo lang ang umiibig sa'yo? Hindi eh. Dapat ibigin mo kahit na hindi ka iniibig, ibigin mo sila. Kahit na binibigyan ka ng sama ng loob, nagagalit sa sayo dahil kung ano-ano. Pero at the ends po, tayo rin po ang makikinabang pag meron tayong pag-ibig sa puso. Sa pagkatao natin, hindi po nawawala yan. Example ko na lang po. Hindi naman kayo nagmahal para lang doon di ba? Katulad na lang po sa mga asawa nyo, sa boyfriend, sa mga kasintahan nyo, sa magulang. Especially sa magulang. Example ko lang po girlfriend mo, nanloko ka, di mas masakit sa nanay ng girlfriend mo yung ginawa mo. Pero hindi mo alam, hindi mo na rin ginalang ang ina mo dahil ang magulang mo o ang nanay mo dahil sinaktan mo ang girlfriend mo. Kasi ang pagrespeto po sa isang kasintahan ay galing po sa pagrespeto mo kung sino po yung magulang mo. Yun din po. Kung ano yung pagrespeto mo sa magulang mo, sa nanay mo, sa tatay mo, ganun din po ang respeto mo dapat ibinibigay sa kasintahan mo. Ako po, ako po, makasalanan ako. Oo po na nung nabubuhay ang aking may bahay, sa edad ko pong ito, ako po'y balo, papabatid ko lang po, sa edad ko pong 28 years old last year, nabalo po ako. Bagamat ganun po, tinanggap ko po yun dahil kasalanan ko po nagkulang po ako, humingi po ako ng tawad sa Diyos. Pero hindi po sapat yung paghingi ng tawad kasi dapat gawin ko rin na mahalin ko yung sarili ko, mahalin ko yung mga nakapalibot sa akin, mahalin ko yung kapwa ko. Bagamat maraming bagay na nangyayari na mali, pero yung pag-ibig ng Diyos walang maliw, walang katapusan para sa akin at para sa inyo. Sa lahat sa buong mundo, wala pong maliw ang pag hindi namimili, hindi lang kung sino ang mamahalin niya. No, ikaw, masama ka, mabuti ka, mahal ka ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos, hindi po namimili ng kung anong estado mo sa buhay. Ang pagmamahal ng Diyos po, mayaman ka, mahirap ka, dukha ka, bughaw ka, ano ka man sa mundo, presidente, senador, para-parehas po, pantay po ang tingin ng Diyos. In the point po na, ito po, isa-summarize ko na po yung aking pananalita.
ah, mga kapwa ko Pilipino, mga kapwa ko mga kapwa ko kapanalig sa pananampalataya o nananampalataya sa Diyos. Ang hiling ko lang po sa inyo, wala man tayong pinansyal na maitulong sa pananalangin po, sa pagtugon sa pananalangin sa araw-araw, sa paggising, sa pagtulog, sa pagkain. Manalangin po tayo, magpasalamat tayo, humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Ulitin ko po, ako po hindi matuwid, makasalanan din po ako. Aaminin ko po yun sa Diyos, inaamin ko rin po sa inyo na itong ginawa ko po ay pagtulong sa nangangailangan ng habag ng Diyos. Kasi nga po, ayon sa kanyang salita, pasensya na po, ayon po sa kanyang salita, kumatok ka, ikaw'y pagbubuksan, tumawag ka, ikaw'y pakikinggan, maghanap ka, ikaw makakasumpong. Yun po yung lagi kong iniisip. Kasi pag tumawag ka sa Diyos, hindi ka niya babawalang bahala, pakikinggan ka niya. Basta taimtim ang pananalangin mo sa Kanya, yun po yung aking pananaw sa buhay, o pananaw ng kahit na sino mang nakakaalam. Kung sino po yung nakakaalam ng pagkatao mo, ikaw lang din po makakaalam ng pagkatao mo. Hindi mo naman hindi pwedeng alam ng kaibigan mo yung pagkatao mo, yung sa loob mo. No. Ang pag-ibig po ng Diyos, kung ang ito lang po ma-share ko, naranasan ko po na hindi magkatanto yung mga ginagawa kong tama pag masama ang loob ko. Pag masama ang loob mo, laging sablay yung ginagawa mo sa araw-araw. Naranasan ko po yan bilang isang tao, bilang isang ordinaryong tao. But yung naranasan ko, panghusga, pangmamaliit sa akin, hindi ko po hinahangad na gantian ko sila. Pag-ibig pa rin po ang hinahanap ko. Kung sumamaman yung loob ko, definitely talaga naman sasama loob mo, tao ka lang din naman po eh. Pero pag pinalarangan mo sa Diyos, ibinigay mo sa Kanya lahat ng sama ng loob mo, yung puso mo, yung damdamin mo, yung nararamdaman mo gagaan eh. Basta ibuhos mo lang, iiyak mo sa Panginoon yung mga nangyari. Tulad ko po, namatayan ako'y sinisi ng mga biyanan ko sa pagkamatay ng asawa ko. But I never regret naman. I never come back to this happen to my wife. But lagi pong iniisip, nakasalanan ko rin po yung nangyari sa kanya. Kasi masamang tao rin po ako eh. Nagkasala po ako sa asawa ko, kaminado ko yan, alam niya yan. Kung nakakita niya ako, alam niya yan. Pero one thing I know, humingi ako ng tawad sa kanya bago siya nawalan ng hininga. Bago siya man lumisa sa mundo, humingi ako ng tawad sa kanya. Malaki yung pagkakasala ko. Aminado po ako eh. Hindi po ako banal na ginawa ko po itong video na to. Ako po'y gumawa ng video para lang po sa kakailulugod ng Diyos sa gagawin kong ito. Tatapusin ko po ang aking pananalita, ang aking pagbigay ng inspirasyon sa sarili ko at sa inyo mga kapwa ko Pilipino. Sa nakakilala sa akin, pasensya na po. Humihingi po ako ng inyong pangunawa. Ginawa ko po to para po sa ikailuwalhati ng lahat po, sa kagagalangin, sa kakaligtas po ng lahat. Tatapusin ko po to sa isang panalangin, sa sarili kong panalangin para sa inyo at para sa lahat sa buong mundo. Tayo po'y manalangin. Ama, marami pong salamat sa mga oras na binigay niyo po sa akin upang gampanan ko po ang panalangin at bahagi ko po ang mga nangyari sa buhay ko. Ama, marami pong salamat sa buhay, kaligtasan na binibigay niyo sa pamilya ko, sa aking pamilya na sa ibang bansa. Marami pong salamat.
sa kagalingan, proteksyon, habag niyo po sa aming pamilya. Kahit na wala pong kaming trabaho ay inyong binibigay ang aming mga pangangailangan sa araw. Sa araw-araw. Marami pong salamat, Ama. Ama, dalangin ko po sa oras na ito ang kaligtasan po ng lahat ng Pilipino, pamilyang Pilipino sa mga panahon ito sa pandemic ng COVID-19. Hinihiling ko po na iadya niyo po sila sa sakit na ito, lalo na po ang mga frontliner, ang mga nurse, doktor, utility boy, delivery boy, bumbero, pulis, sundalo. Iadya niyo po sila sa sakit na ito, Lord. Bigyan niyo po sila ng malulusog na pangangatawan. Panginoon, dalangin ko rin po ang mga tinamaan ng sakit na ito ay abutin niyo po ng inyong mapagpalang kamay. Hugasan niyo po ang kanilang buong katawan ng inyong banal na dugo. Lahat ng kasalanan nila ay inyo na po hugasan ng inyong banal na dugo. Linisin po ang anumang basurang nasa puso nila at kayo po ang makita nila. Panginoon, dinadalangin ko po ang mga may sakit na ito ay inyong pagalingin sa pangalan ni Jesus at lubusan po ang kanilang kagalingan. Panginoon, dinadalangin ko rin po ang mga good Samaritan, yung mga mabubuting loob, lalo na po especially po ang mga artistang patuloy na tumutulong sa mga panahon ito, tulad nila Bea, Angel Locsin, kahit sino pa po. Hindi ko po mababanggit ang pangalan nila, kayo po ang nakakaalam sa kanila. Panginoon, dinadalangin ko po ang kaligtasan ng buong Pilipinas, lalo na po ang buong mundo, at inaangkin ko po na ang pandemic nito ay matatapos na sa pamamagitan ng inyong pangalan, ng inyong habag, ng inyong awa sa buong mundo. Alam ko po itong panahon nito ay upang patunayan lang po namin na kami po ay hindi po nakakalimot sa inyo. Pinapatunayan nyo lang po ng inyong pagmamahal, ang pag-ibig, ang bumubuklod sa bawat Pilipino, sa bawat isa sa buong mundo, lalo na po ang Pilipinas. Panginoon, dalangin ko po, tulungan nyo rin po, bigyan nyo po ng magandang pag-iisip, ng knowledge, ang mga doktor na nag-iimbento ng gamot. Ganun din po ang mga sektor ng gobyerno, na sila po ay magampanan po nila ng lubusan ng kanilang mga tungkulin, lalo na po ang mga senador, congressman, presidente, vice president, mayor. Lahat po sila ay inyong bigyan ng kalakasan, matitinong pag-iisip at magagandang pangangatawan upang ipagpatuloy ang mabuting gawa para sa mga nasasakupan nila. Panginoon, especially po ang inyong likod ay humihiling ng inyong habags. Bigyan niyo po ako ng inyong ng inyong mapagpalang kamay. Ibatin niyo po ang aking pag-iisip upang makapag-desisyon po ako kung ano po ang aking mga dapat gawin sa matapos po ang itong lockdown. Lord, Panginoon, lahat po ito ay sinasamo ko po sa pangalan ni Jesus na aming Ama, magpakailanman. Amen. Ano po mga kapwa ko Pilipino, ako po'y nananalangin para sa inyo at isang mabuhay, mapayapang gabi po, at ang pag-iisip po huwag na nating idaan sa init ng ulo, sa pagwawala, sa pag-aano ng chat, kundi manalangin lang po tayo, hingin po natin ang gabay, ang tulong ng Diyos, kasi tayo lang po ang inaantay niya. Sa pamamagitan niya, lahat po ito ay magwawakas. Basta po taimtim at bukal sa buong puso natin siyang pasalamatan at humingi ng tawad sa lahat nating nagawang kasalanan. Muli, paalala po, hindi po ako matino, hindi po ako banal, kasalanan lang din po ako. Isa rin din po ako ordinaryong tao. Ginawa ko tong video na to hindi po para magpasikat, upang hingin ang kagalingan, ang proteksyon, ang gabay ng Panginoon sa ating lahat.
Mapagpalang gabi po at nagiwan po ako sa inyo ng isang katagang. Ang pagmamahal ng Panginoon ay wagas kailanman. Salamat po at magandang gabi po.